Ako si Daniel, hindi nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Medyo halos nga bumubuti na yung araw at ito naman si Dear, araw din ngayon ng stud niya. Ngayong araw kasi, ikasyam na rin kasi niyang araw kaya kailangan na niyang ma-stud. Bago ko na nga lang din pala pa-stud, kailangan ko din munang paliguan para kahit papaano man pag na-stud na, hindi na kailangan liguan. Bawal na rin kasi daw paliguan si Dear pag na-stud at para kahit papaano hindi na ma-stress at magagalaw pa siya. Ito din kasi si Dear talaga, pag paliliguan ay talaga namang napakalikot at kahit saan na siyang maligo ay talagang hindi nagbabago yung mood niya sa pagligo niya at talagang malikot pa rin. Kaya tuwing maliligo si Dear talagang dito ko nilalagay sa ibabaw ng bangko para hindi tumalon. Kahit nga sa pag-blower ko sa balahibo ni Dear, dito ko dinalagay sa bangko para hindi siya malikot at makatalon. Bago na nga lang din pala ako mag-blower kay Dear, talagang nililinisan ko muna yung tenga niya para kahit papaano man ay malinis at mabango. Sa mga katulad din kasi talaga nilang dog ay talaga namang yung tenga nila ay medyo umaamoy kaya talagang dapat ay malinis. Kaya naman talaga sa mga gamit ni Dear, talaga namang kompleto sa gamit para kahit papaano man ay maging maayos siya. After ko nga lang din pala mag-asikaso kay Dear, nagluto na nga lang din muna ako at medyo malilit daw yung pupuntang mag-i-stud kay Dior. Para habang naghihintay din ako dun sa mag-i-stud kay Dear, magluluto na nga lang din muna ako at gulay na nga lang din muna yung binili ko. Medyo halos nga hindi maganda yung nabili kong sayote at medyo may katigasan kaya napakahirap talagang balatan. Dito nga din pala sa lugar namin ay may kamahalan pa rin yung mga gulay. Diyan ba sa inyo guys, mura yung mga gulay? Dito kasi sa amin talaga ay lahat ng gulay ay napakamamahal. Kaya mas gustuhin naman namin na laging gulay ay ulam ay talagang mas pinipili ko na nga lang din yung baboy at manok at mas mura pa nga ang kilo. Itong ang kamatis dito ay talaga nang nasa halos 150 ang kilo. Ilalaho ko na nga lang din pala dito sa lulutuin kong gulay ay manok na nga lang din para kahit papaano man ay masarap at malasa. Pagkatapos ko nga din palang magisa yung mga bawang at sibuyas at saka yung manok ay nilagay ko na yung sayote para kahit papaano man ay lumambot. Medyo okay na nga rin pala itong niluluto ko at kakain na rin kami para kahit papaano may pagdating ng mag-iisad kay Dior ay mag-aasikaso na lang kami. Binuhat ko na nga lang din muna si Dior at sabi ko sa kanya ay araw niya ng stud ngayon kaya sinabi ko sa kanya at talaga namang parang tuwan-tuwa pa siya. Likot pa din. Ayun po. Medyo halos nga napakatagal na rin namin hindi nagkakamero ng puppy at yung unang naging dog namin talaga ay hindi naman nabubuntis. Medyo may kasilanan din kasi talaga yung aso ko dati si Shami kaya hindi din talaga nabubuntis kahit nakailang stud na siya. Medyo halos nga malayo pa yung mag-i-stud kay Dear kaya dito na nga lang din muna kami at naghintay na lang kami dito sa labas. Maya-maya nga ay dumating na nga rin si Kuya at pagbaba nga dito sa aso ay talaga man lumapit agad kay Dior at hinalikan agad si Dior. Nung mga nakaraang aso ko din kasi dito rin ako nagpa-stud sa kanya kaya hindi na ako humanap ng iba. Talaga namang magkakaayos siya tayo itong dalawa at si Dior ay nakatingin pa talaga namang halos excited na rin siguro. Sana nga ay maging maayos yung stud ni Dior at first time na rin kasi niya ngayong araw. Ibinaba ko na nga rin pala si Dior at sabi ni Kuya start na daw ng stud ni Dior. Kahit nga ako may ari kay Dior talaga natatakot ako at baka sabi ko ako'y makagat. Sa proseso sa pag-stud daw kay Dior kailangan nga hawakan yung ulo para hindi daw sila makagat. Kaya ang sabi ko na lang kay Kuya baka pwedeng sila nalang maghawak at hindi ako marunong at natatakot din kasi ako. Buti na nga lang din talaga at si Kuya na naghawak sa ulo ni Dior. Buti na nga lang din talaga at yung kasama ni Kuya magaling mag-shooter kay Dior kaya talagang hindi kami nahirapan sa paghawak at mabilis lang din siya na-stud. Habang hindi pa nga sila nagbibitaw ay naghihintay na nga lang din kami para kahit papano na siguradong mabubuntis si Dior. Medyo may kalakihan nga din pala nag-stud kay Dior siguro kaya hindi niya masyadong kaya at talaga nang halos naiiyak na si Dior. Medyo halos nga excited na kami ng jowa ko at sabi nga ng jowa ko ay sana marami maging anak si Dior. Kaya nga sabi ko sa jowa ko ay talaga nang pag-iingatan natin at mahilig kasing tumalon si Dior. Medyo halos nga nangangalay ni si Dior at maya-maya ay nagbitaw na rin sila. Nasa halos ilang minuto na nga rin to si Dior. Talaga naman siguro yung nagsawa na yung lalaki kaya nagbitaw na sila. Tilinisan ko na nga lang din si Dior. After ko nga lang din pala maglinis kay Dior, umalis na nga lang din muna ako at naplat kasi yung kotse namin at ipapabulkanize ko na nga lang din muna. Inuna ko na nga lang din muna si Dior para diretso na nga rin ako magpabulkanize ng kotse namin. Mahirap na rin kasi mamaya at baka mamaya hindi ko maabutan yung nagbubulkanize at magsarado na sila kaya nagmamadali na nga rin ako at kahit medyo umaambon. Pina-home service ko na nga lang din pala yung kotse namin at hindi ko na nga din drive at baka may masira pa yung gulong. Kaya after nang matanggal yung gulong ay sinakay na nga sa motor at dinala dun sa vulcanizing para maayos na at ma-check. Nakita nga din pala ni Kuya na may butas talaga at chinik nga daw niya at yung palang dating butas niya ay yung nasingaw. Hindi ko na nga rin pala inintay yung gulong at pumunta na nga ako sa kotse at baka mamay mawala yung mga tornilyo ng sasakyan at wala kasing bantay doon. Medyo halos nga lumalakas na yung ambon kaya nakisilong mo na nga lang din muna ako dito sa e-bike ng kapitbahay namin. Para pagdating nung nag-ayos ng gulong ay makikita ko agad at makakasunod na din agad ako. Hindi naman halos may katagalan at naghintay na nga lang din ako lang ilang minuto at umalis na nga rin ako at ang sabi kay Kuya pakiayos na nga lang din ang lagay. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panunood. Bye bye!